Si Toto at ang laruang sapatos. Si Toto ay isang mahiyain at payat na bata na mahilig sa sapatos. Hindi dahil marami siyang koleksyon, kundi dahil ang tanging sapatos niya ay luma, punit-punit, at parang sinaunang artifact na. Dahil dito, madalas siyang tuksuhin ng mga kaklase niya. "Uy Toto, sapatos mo may butas na, may aircon pa, libre ang hangin." Sigaw ng isang kaklase niya. "Baka lumipad na yan, parang spaceship." Dagdag pa ng isa, sabay tawa ng buong klase. Sa halip na lumaban, si Toto ay tahimik lang, pero sa loob-loob niya, nangangarap siyang magkaroon ng sarili niyang tindahan ng sapatos balang araw. Ang lihim na diskarte. Dahil wala silang pera, naghanap ng paraan si Toto para kumita. Nagtrabaho siyang tagalinis ng sapatos sa bayan. Sa tuwing wala siyang ginagawa, pinag-aaralan niya ang iba't ibang klase ng sapatos, paano ito ginagawa, at kung paano ito inaayos. Isang araw, isang matandang sapatero ang napansin ang kasipagan niya. "Iho, gusto mo bang matutong gumawa ng sapatos?" Tanong ng matanda. "Opo, pangarap ko pong magkaroon ng sarili kong tindahan," sagot ni Toto na kumikinang ang mata. Dahil dito, tinuruan siya ng matanda ng lahat ng sikreto ng paggawa ng sapatos. Kahit pagod sa eskwela, ginagabi si Toto sa pag-aaral at paggawa ng sarili niyang disenyo ng sapatos gamit ang lumang goma at tela na tinatapon ng iba. Ang unang obra. Dumaan ang ilang buwan at nagawa ni Toto ang unang pares ng sapatos niya. Hindi ito ordinaryo, kundi kakaiba. Gawa ito sa recycled materials pero mukhang mamahalin. Nang isuot niya ito sa paaralan, akala ng mga kaklase niya ay imported na sapatos. "Wow, Toto, saan mo nabilin yan?" Tanong ng dati niyang bully. "Ako mismo ang gumawa," sagot niya na may ngiti. Sa una, hindi sila makapaniwala. Pero nang makita nila ang ibang disenyo niya, nagsimula silang mag-order ng sapatos kay Toto. Mula sa isang batang tinutukso dahil sa kanyang lumang sapatos, naging sikat siya bilang batang entrepreneur sa kanilang lugar. Ang tagumpay. Lumipas ang mga taon, lumaki ang negosyo ni Toto. Hindi lang siya basta sapatero, naging isa siyang designer na may sariling brand ng sapatos. Sa grand opening ng kanyang unang tindahan, inimbitahan niya ang kanyang dating bully at binigyan sila ng tig-isang pares ng sapatos. "Para sa inyo to kasi kung hindi niyo ako tinukso noon, hindi ako magpupursiging maging ganito ngayon," sabi niya sabay tawa. Ngayon, si Toto ay isang milyonaryo, pero hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa bawat sapatos na ginagawa niya, palagi niyang naaalala ang kanyang unang pares, ang sapatos na may butas pero may pangarap. Mensahe ng kwento. Minsan ang panlalait ng iba ay pwedeng gawing inspirasyon para patunayan sa kanila na mali sila. Huwag hayaang sirain ng pangungutya ang pangarap mo. Gamitin mo ito bilang gasolina para sa tagumpay mo.